J.C. Ryle, an English Anglican bishop, preacher, and writer, once said, "Let us watch against pride in every shape. Pride of intellect, pride of wealth, pride of our own goodness. Because nothing is so likely to keep a person out of heaven and prevent them from seeing Christ as pride. So long as we think we are something, we shall never be saved." Napakaganda po at napapanahon na paalala para sa ating lahat. Bakit po para sa ating lahat? Well, aminin man natin o hindi, the truth remains that we all struggle with pride. Isa po itong issue na kinakaharap nating lahat. And if we will not watch ourselves vigilantly, pride can easily creep in our thoughts, in our emotions, in our words, and in our actions. So how do we identify pride and what do we need to do to overcome it? Paul in Philippians 2 verses 3 to 5 says, "Do nothing from selfishness or empty conceit, through factional motives or strife, but with an attitude of humility, being neither arrogant nor self-righteous, regard others as more important than yourselves. Do not merely look out of your own personal interests, but also for the interests of others. Have this same attitude in yourselves, which was in Christ Jesus. Look to Him as your example in selfless humility." That's in Philippians 2 verses 3 to 5. Una po sa lahat, there is pride when we do things out of selfishness or ulterior motives. Kapag tayo po ay may iniisip or ginagawa na puro lamang sa ating kapakanan, puro lamang sa ating ikakabuti, para lamang sa ating ikatatanyag o ikasisikat, at tila wala tayong pakialam ano man ang mangyari sa iba, then ito po ay isang uri ng kayabangan. That's pride. Kaya it will do us good. Mabuti po na palaging ipailalim natin sa liwanag ng salita ng Diyos ang lahat ng ating mga motibo. Why do we want to do such things? Upang sa ganon ay makita natin ang tunay na mukha at puso ng bawat motibo ng ating mga sarili. How to overcome it? Well, try to do things that are beneficial to others. Matuto tayong gumawa ng mga bagay na ikakabuti ng kapakanan ng iba. Let's try to bless and be a blessing and help to others. Magpakabana po tayo para sa iba at hindi puro lamang sarili ang inaasikaso at iniintindi. Pangalawa, there is pride when we think highly of ourselves. Kapag mataas po ang tingin at isip at regard natin sa ating mga sarili at sa ating mga kakayanan, at mababa ang isip at tingin natin sa iba, kapag minamaliit na natin ang ibang tao, and when we treat others like second-class citizens, yung bang hindi natin sila binibigyan pansin, hindi pinapakinggan, hindi iginagalang, o kaya ay tila bastos na tayo sa pakikitungo sa kanila, then ito po ay isang uri ng kayabangan. That's pride. And how do we overcome it? Matuto po tayo na ituring natin ang lahat na ating kapantay, ating kauri, o mas mabuti higit pa kaysa ating mga sarili. Matuto po tayo na gumalang or igalang at tratuhin ng maayos ang lahat ng tao kahit sino man sila. Bigyan pansin po natin ng pantay na pansin ang lahat at pakinggan anuman ang sasabihin or suggestion or idea ng iba. Huwag po nating purihin yung ating mga sarili. Huwag po nating itaas yung ating sariling upuan. Bagkus matuto po tayo na magpasalamat at magpuri ng ibang tao at ng kanilang mga kakayanan.
Pangatlo, there is pride when we only care for ourselves. Alam po ninyo, kapag puro na lamang sarili nating interes, sarili nating agenda, sarili nating gusto, ang sinisiguro natin, ipinaglalaban natin, yung bang sarili na lang nating kalooban ang gusto natin na inuuna at sinisiguro na masunod, kapag wala tayong pakialam sa interes at gusto ng iba, then kayabangan po ito. That's clearly pride. And how do we overcome it? Well, number one, let's learn to look for the interests of others. Matuto naman po tayo na tumingin sa iba at matuto na maging considerate sa iba at hindi puro sarili na lamang ang tinitignan. Let's learn to sacrifice our self-interest for the good of others. Huwag po laging sariling gusto ang sinusunod. Matuto po tayong magbigay or pagbigyan ang gusto ng iba. Let's be considerate to the plans and most of all to the feelings of others more than our own. Remember mga kapatid, our Lord Jesus Christ did nothing out of selfishness nor vain conceit. Ang lahat po ng ginawa ng Panginoon ay para sa ating kapakanan at para sa ating kabutihan. He did not look highly on himself. Kahit kailan hindi siya nagyabang, hindi niya ipinagyabang ang kanyang sarili, hindi niya itinaas ang kanyang sarili, and kailanman hindi siya naging mapagmataas. On the other hand, the Lord Jesus Christ made himself a servant. He didn't look out for his own interest, but only the interests of mankind. Hindi niya kailanman inisip ang sarili niya at ang sarili niyang kapakanan. Sa katotohanan, sa lahat ng panahon, ikaw at ako, tayo at ating kabutihan ang naging laman ng puso at isipan ng Panginoon. Indeed, the Lord Jesus Christ is the perfect example of humility, and His Word is commanding us today to be like Him in the attitude of humility. Remember, pride will cause us not to gain entrance in heaven and in His presence. And as long as we think that we are someone sufficient, then heaven's doors will not be open to us. Mga kapatid, let us always remember the truth that apart from the Lord Jesus Christ, we are nothing. So let's remain humble. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na muling nagpaalala ng kahalagahan ng pagkakaroon ng tunay na kababaan ng loob at isipan at puso sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa mga panahon na napaghari namin ang kayabangan sa aming mga puso, sa aming kaisipan, sa aming mga pananalita, maging sa aming mga gawa. Patawad po, Panginoon. Dalangin namin natanggalin mo ang lahat ng uri ng kayabangan sa aming puso at isipan at palitan mo ito, Panginoon, ng Espiritu ng tunay na kababaan ng loob at kababaan ng isipan. Let genuine unity reign in our hearts and in our minds. Tulungan mo po kami simula sa oras na ito na gumawa ng mga bagay hindi para lamang sa sariling kapakanan, kung hindi para sa kapakanan ng nakararami. Tulungan mo kami na simula sa araw na ito ay matutong magpuri, magpasalamat, mag-acknowledge sa iba at ituring na ang iba ay mas magaling kaysa sa amin. At turuan niyo po kami simula sa araw na ito na matuto na magbigay halaga sa kapwa. Salamat, Panginoon. Dalangin namin sa tulong ng iyong Santong Espiritu na ang bawat isa sa amin ay patuloy na lalago sa hiyas or sa value ng humility. And Lord, we pray that you will find us not only faithful, but you will find us humble before you. In Jesus' name, amen and amen.